Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa aking munting channel. Nawa po ang lahat na magsusubscribe, mag-like at mag-share ng kwentong ito ay magkaroon ng napakadaming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang grocery store na matatagpuan sa kalagitnaan ng Quezon City, ay may isang empleyado na tila tagapagmana ng isang sikat na grocery store doon. Ito ay walang iba kundi ang manager na si Anthony. Mayabang ito at tila walang ginagalang na kahit na sino. Mapamatanda man o bata ay kanyang pinapatulan at pinapaalis sa loob ng grocery store. Kung ito ay kanyang mapapansin na kahinahinala ang kinikilos. Para siyang security guard na palaging nakamanman sa mga taong namimili doon. Na tila ba lahat ng tao na pumapasok doon ay para bang tingin niya ay may gagawin na masama. Ganto kakitid ang utak niya. Naturingan siya na may pinag-aralan tao pero ang pag-iisip niya ay napaka-unprofessional. Dahil sa pag-uugali niyang iyon ay walang ibang nais na makipag-usap sa kanya. Mapa-empleyado man o mapa-customer, ay inis na inis sa kanya dahil sa kanyang pag-uugali. Isang araw habang abala ang lahat ng merchandiser sa pag-aayos ng lahat ng kanilang stock sa loob, ay nakarinig sila ng isang malakas na sigaw. Napalingon sila dahil pamilyar ang boses na iyon. Boses iyon ng kanilang manager na si Anthony. Kaya na naman si Sir, sigaw na naman ang sigaw. Malamang sa malamang, may pinapagalitan na naman yung dicer. Ang yabang-yabang talaga niyang si Sir. Pwede naman niyang kausapin ng maayos sa mga merchandiser niya. Bakit kailangan pang sumigaw at iparinig sa mga tao? Hay nako, wala talagang pagbabago. Sabi ni Limuel na isang merchandiser sa loob ng store. Naku Limuel, wala na talaga tayong magagawa dyan kay Sir Anthony. Siguro ugali na talaga na niya yan simula pa noon. Pasalamat na lamang talaga siya at hindi siya nakakatapat ng taong sinisigaw-sigawan niya. Dahil kung hindi, naku, mapapalaban talaga siya. Matatahimik yung pag-uugali niyang ganan. Tingnan mo naman nakakaya sa mga customer natin. Pinagtitinginan na sila. Hindi pa din siya tumitigil kakasigaw. Sabi naman ni Lionel na isa ding merchandiser. Ano? Hanggang ngayon ba'y hindi mo pa din alam ang trabaho na nakaatang sa'yo? Ang tanga-tanga mo naman. Magtatatlong araw ka na dito nagtatrabaho, di ba? Dapat alam mo na yung trabaho mo. Bibigyan kita ng last chance. At pag hindi mo natutunan ang trabaho mo hanggang next week, tatanggalin na kita sa trabaho. Maliwanag ba? Sigaw na sabi ng manager na si Anthony. Opo sir, pasensya na po. Sana naman po huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Dahil kailangan ko po ang trabaho na ito. Tsaka bigyan niyo pa po ako ng sapat na panahon para matutunan ang lahat dito. 3 araw pa lang naman po ako. Pakiusap ng empleyadong nagngangalang Tonton. Walang pakiusap. Dahil itong pinakang ayaw ko. Gusto ko, mga 1 o 2 araw, ay alam na lahat ng trabaho. Yan ang tatandaan mo ha. Sa susunod, ayaw ko ng maraming dahilan. Maliwanag ba? Sigaw pa ng manager. Dahil doon ay napatahimik na lamang ang kawawang empleyado at hindi na lang nangatwiran sa mayabang na manager. Samantalang ang iba naman na nakatunganga sa pangyayari ay ang napagbuntungan ng inis ng manager na si Anthony. O kayo, anong tinutunga-tunganga nyo dyan? May sinibat nanonood kayo? Bumalik kayo sa trabaho, mga buwisit. Ang tsitsismoso nyo. Balik sa trabaho. Bilis! Galit na sabi nito habang may pagduro pa sa mga empleyadong nakatunganga. Dahil sa kasisigaw nito ay nakuha niya ang atensyon ng isang matandang customer. May edad na ito na kung susumain ay nasa 60 years old na. Simple lang din ang suot nitong damit at tsinelas na disipit. Nagsalita ito at sinabihan ng mayabang na manager. Iha, mawalang galang na kung nakikialam ako sa iyo ha. Pero kanina ko pa napapansin na sigaw ka ng sigaw dito sa loob ng grocery store.
Gusto ko lang magbigay ng advice bilang nakakatanda sa iyo. Iha, normal lang na magalit sa mga hawak mong tao kung talagang malaki ang kasalanan nito. Pero pwede mo naman siguro pagsabihan ng maayos ang iyong tauhan dahil hindi na bata ang mga yan. May isip naman yan at may pinag-aralan. Mas maintindihan ka niyan kung mahinahon mong kakausapin. Tsaka pwede mo siyang kausapin ng private place. Hindi yung dito mismo sa loob ng grocery. Nakakahiya kasi kung maririnig ng ibang tao. Tulad mo, di ba? Professional ka. Nakatapos ka ng pag-aaral. Magkaroon ka ng respeto sa iyong kapwa. Hindi porke mataas ang posisyon mo ay aabusuin mo ng mga empleyado mo. Maliwanag ba? Pagpapayo ng matanda. Napatingin naman ng masama itong manager sa misteryosong matanda na nakikialam sa kanyang ginagawa. Sa isip-isip niya ay sino bang matandang ito? Bakit siya pinapakialaman ito sa nais niyang gawin sa kanyang mga empleyado? Kaya naman dahil doon ay nag-init ang ulo niya at hindi napigilan na sumagot sa matanda. Mawalang galang na din. Sino ba kayo? At bakit nakikialam kayo sa mga gusto ko? Para sabihin ko sa iyo, wala akong respeto sa matatanda, lalo na pag pinapakialaman ng mga gusto kong gawin. Sa totoo lang, ikaw lang bukod tangi na nakialam sa gusto ko. Para sabihin ko sa iyo, tanda, bago ka makialam sa buhay ko, ay ayusin mo muna ang sarili mo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ultimo damit at tsinelas, wala ka nga atang pambili. Tapos ang lakas ng loob mong manita. Para sabihin ko sa iyo, tanda, wala akong pakialam sa advice na binibigay mo. Dahil dito sa grocery store na ito, ako lang ang masusunod at wala nang iba. Galit na sabi ng manager sa matanda. Nagulat naman ang ibang customer na nakarinig ng pangbabastos nito sa matanda. Grabe naman yung manager na yan. Naturingang may pinag-aralan pero ugaling pangkalye, sabi ng isang customer na babae. Salbahe naman ng manager na yan. Bakit tumatagal yan dito sa grocery store na ito? Dapat pag gana ng ugali ay inaalis na agad sa trabaho para maturuan ng leksyon. Bulong naman ng isa pa. Dahil doon ay hindi na napigilan ng matanda ang muling magsalita. Iha, grabe pala talaga ang ugali mo ano. Di ko alam kung bakit ka ba naging manager sa grocery store na ito. Kung sa attitude pa lang ibagsak ka na. Iha, ito ang tatandaan mo ha. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay palagi kang tama. Dahil baka sa pagiging mapagmataas mo ay bigla kang bumagsak. Makahulog ang sabi pa ng matanda. Tanda, ang dami-dami mong sinasabi. Mas mabuti pa siguro, umalis ka na dito at wala ka namang bibilhin. Baka mamaya ay magnakaw ka pa. Guard! 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 Palabasin ang matandang ito at huwag niyo nang papapasukin kahit kailan dito dahil magnanakaw yan. Galit na sigaw ng manager. Dali-dali namang tumakbo ang security guard sa matanda at hinila ito papalabas ng grocery store. Hoy! Anong ginagawa niyo sa akin? Bakit niyo ako kinakaladkad dito? Hindi ako magnanakaw. Customer ako. Nagsisinungaling yung manager ninyo dito. Ano ba? Nasasaktan ako. Sabi ng matanda. Kaladkarin niyo yan at bago lumabas ay kapkapan ninyo dahil nagpapanggap na customer lamang yan. Bilisan nyo. Alisin nyo na sa harap kong matandang yan. Sigaw pa ng manager. Ang sama ng ugali mong manager ka. Tandaan mo ang ginawa mong ito sa akin. Hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Hindi na napigilan ng galit na sabi ng matanda. Malamang, hindi kita kilala. Ikaw ang unang nakialam sa issue dito, di ba? Kaya umalis ka na. Ang kulit-kulit mo ha. Sigaw ng manager at sinipa ang matanda. Napaiyak na lamang ang matanda dahil sa galit sa ginawa ng manager sa kanya. Hindi niya kasi magawa itong labanan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lolo, tara na po. Sumama na kayo sa amin kung ayaw niyong masaktan. Dahil sa ginagawa niyo, lalo lamang po kayo masasaktan. Sumama na po kayo sa amin. Nakakainis na kayo. Ang kulit-kulit niyo. Itong dapat sa inyo. Sigawan ng security guard
at tuluyan ang hinila ang matanda sabay sinipa. Bago nila tuluyang palabasin ang matanda ay hinalungkat muna ng mga ito ang mga gamit nito. Tiningnan nila kung may mga pagkain ba na ninakaw sa loob ng bag nito. Halos ibuhos nila ang laman ng bag ng matanda. Subalit wala silang nakita kahit ni isa na bagay na magsasabing isa itong magnanakaw. Di ba? Wala kayong nakitang ebidensya na magnanakaw ako. May nakita ba kayo na kahit ano sa bag ko? Nagamit o pagkain ha? Masyado kayong naniniwala sa manager ninyong walang modo. Pagsisisihan niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Sabi pa ng matanda. Kung ano-ano pang sinasabi niyo, tanda. Makakaalis na kayo. Huwag na kayong manggulo dito. Alis! Pagpapaalis pa ng mayayabang na gwardya. Ngunit bago pa man kunin ng matanda ang bag niya mula sa mga gwardya, ay tila may nakapa ang mga ito na isang bagay. Agad nilang kinuha ito mula sa kaloob-looban ng bag ng matanda. At laking gulat nila nang makita nila na isa lamang yung ID na may kasamang birth certificate. Saktong-sakto, may dala kang ID at birth certificate. Pwede namin itong kunin para ipaban ka sa grocery store na ito at para hindi ka na makapagnakaw, sabi ng gwardya. Pati ba naman ID at certificate ko ay hindi nyo palalampasin? Para sabihin ko sa inyo, wala naman kayong napatunayan na nagnakaw ako, di ba? Eh bakit pinagpipilitan nyo na nagnakaw ako dito? At gusto nyo pa akong ipaban sa lahat ng grocery store? Nako, maling-mali na ang ginagawa ninyo. Hindi ko na mapapalampas ito, sabi ng matanda. Maya-maya pa'y lumapit muli ang manager dahil nakita nitong hindi pa din umaalis ang matanda. Tanda! Bakit ba ang kulit-kulit mo? Bakit hanggang ngayon ay ayaw mong umalis sa grocery store na ito? Ano bang gusto mo ha? Galit na tanong ng manager. Tahimik lang naman na nakatungo ang matanda at hindi na umimik pa. Maya-maya ay ang gwardya na lamang ang nagsalita. Sir, kanina pa talaga yan. Ang kulit-kulit talaga. Kahit anong pilit naming pagpapaalis ay hindi talaga matinag. Pero sir, may nakuha kaming certificate at ID niya. Magagamit natin ito para ipaban dito. Ito po ang ID niya oh. Sabi ng security guard bago iniabot ang pagkakakilanlan ng matanda. Agad namang kinuha ng manager na si Anthony ang ID at certificate na iniabot ng security guard galing sa matanda. Ngunit bigla siyang napaihi nang makita ang buong pangalan nito. Nakasad kasi sa ID nito ang pangalang Bernardo Villa, na kung saan palagi niya itong nababasa sa chart na nakadikit sa loob ng store. At iyon ang pangalan ng may-ari ng grocery store na pinagtatrabahuhan niya. Subalit sa isip-isip ng manager ay siguro'y kapangalan lamang nito ang may-ari. Ang galing nga, saktong-sakto na kapangalan mo pa ang may-ari ng grocery store na ito. Tamang-tama at ipapabana kita dito para di ka na muling makapasok dito, tanda, sabi pa ng manager. Subalit napigilan ang kanyang pagtawa nang biglang tumawag ang matanda sa isang numero. Nagring ang cellphone ng matanda at kasabay noon ay ang pagtunog din ng cellphone ng manager. Pagtingin ng manager sa kanyang cellphone ay lumabas doon ang pangalan ng may-ari ng grocery store. Naalala niya na sinave niya nga pala ang number ng may-ari ng grocery store. Nang isang araw na makita niya ang number nito na nakalagay sa isang chart. Agad niyang sinagot ang tawag sa kanyang cellphone. Ngunit nang magsalita siya ay laking gulat niya nang marinig ang mismong boses niya sa cellphone ng kaninang matandang inaapi nila at pinapalabas. Gulat ka ba iya? Oo. Ako ang may-ari ng grocery store na ito. Ilang beses ako nakiusap sa'yo at ilang beses kitang sinabihan ng maayos. Pero binastos mo lang ako. At kayong security guard kayo. Ilang beses din akong nakiusap sa inyo. Pero kinaladkad niyo ako. Ngayon, ako naman ang babawi sa inyo. Dahil sa ginawa niyong kalapastanganan sa akin, ay tanggal na kayo sa trabahong tatlo. Sabi ng matanda sa mga ito.
Dahil sa nalaman ng manager at mga security guard ay napaload sila at humingi ng pasensya sa matandang may-ari ng grocery store. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Di naman po namin alam na kayong may-ari ng grocery store na ito. Kung kanina pa po namin nalaman na kayong may-ari, di sana hindi po namin ginawa sa inyo mga nagawa namin kanina. Pasensya na po. Sorry po. Pagmamakaawa ng mga ito. Hindi ko kayo mapapatawad sa mga nagawa niyo sa akin. At isa pa, ayaw na ayaw ko ng salbay at mayabang na trabahador. Kaya ngayon pa lang, makakaalis na kayo. Tanggal na kayo sa trabaho. Galit na sabi ng matanda. Wala namang nagawa na itong mga mayayabang na gwardiya at manager. At tuluyan na lamang na umalis sila sa grocery store. Dahil sobra na silang nahihiya at pinagtitinginan na din sila ng mga tao sa paligid. Labis-labis naman ang pagsisisi ng manager dahil sa kanyang nagawang kalapastanganan. Kung hindi sana siya naging mayabang at mataas ang tingin sa sarili, di sana ngayon ay may trabaho pa din siya. Tunay nga na hindi dapat tayo nagmamataas sa ating kapwa kung tayo man ay mas mataas sa kanila. Dapat palagi nating ipantay ang ating sarili sa kanila at huwag na huwag nating iisipin na mas angat tayo kaysa sa iba. Palagi nating tatandaan na sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.